Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Walang maisagot si Elaine sa tuwing tatanungin siya ng mga kasamahan kung sino ang kanyang tagahanga na nagtatago sa alias na Mr. Malas. Hindi ko nga kilala, lagi niyang sagot sa bawat pagtatanong ni Dina at ng iba pa. Hindi mo kilala pero tiyak mong sadyang para sa iyo ang mga bulaklak. Hindi ako naniniwala sa iyo. Dahil kung hindi mo kilala ang Mr. Malas na iyon, unang pagpapadeliver pa lang niyo ng bulaklak sa iyo ay magtataka ka na. At isang linggong straight kang tumanggap ng bulaklak mula sa Mr. Malas na iyon. Pero pinanindigan ni Elaine na talagang hindi niya kilala si Mr. Malas. Isang linggong straight nga na nakatanggap siya ng bulaklak. Iniuwi niya at itinatago sa drawer ng kanyang mesa sa kwarto niya. Hindi niya ipinamamalay kay Aling Inyang. Ayaw niyang sabihin. Dahil alam niyang tutuksuhin lamang siya ng matanda. At ayaw niyang tuksuhin siya ni Aling Inyang. Dahil ang totoo ay may malaki ng epekto sa kanya ang lagi ng pagtanggap niya ng mga bulaklak mula kay Mr. Malas. Kung noon ay nasasabi niya kahit hindi naman totoong bukal sa kanyang kalooban na sana huwag nang magtagpo ang landas nila ng lalaking iyon dahil ayaw niyang malasin uli, ngayon ay iba na ang nasa kanyang isip. Ngayon, lagi nang sumasaisip niya na sana muling magsalubong ang kanilang landas ng lalaking iyon. Sana'y muli silang magkita, magkatagpo. Pero kung bakit naman ayaw magpakita ngayon sa kanya ang lalaking iyon? Hindi na niya maikaila sa sarili na kinasasabikan niya ang muli nilang pagkikita ni Virgil. Sinadya talaga ni Virgil na huwag munang magpakita kay Elaine. At ikinatuwa niya na lahat ng ipinadala niyang bulaklak sa babae ay tinanggap. Walang ipinabalik sa flower shop. Ang balak niya ay magpalipas pa ng ilang araw. Pagkatapos ay sasadyain na niya ang magpakita sa babae. Siya mismo ang mag-aabot ng kahon ng bulaklak. May palagay siyang hindi na siya tatarayan yon. Ngunit ang kailangan muna niyang gawin ay makipagkalas kay Lori. Wala pa siyang pananagutan kay Lori. Hindi magiging mahirap para sa kanya ang ito'y kalasan. At siguro ay hindi rin masyadong mabibigatan si Lori na tanggapin ang kanyang pakikipagkalas. Nasa kanyang silid si Virgil. Magsi-shower muna siya bago matulog. Tanging brief na lamang ang saplot niya sa katawan. Dinampot niya ang tuwalya sa ibabaw ng easy chair. Isinampay iyon sa kanyang balikat. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Lori ang tumawag sa kanya. Matutulog ka na ba? Ani Lori sa kabilang linya. Nakaupo sa gilid ng kama si Virgil. Oo, pagkatapos ko maligo, anya. Kumusta? Okay lang. Ayos lang ako. Napatawag ka? Ilang araw na ba tayong hindi nagkikita? 4 na araw na. Miss na kita. At saka may importanteng bagay akong sasabihin sa iyo. Ano iyon? Naalala mo, tinanong kita kung ano ang mga plano mo para sa atin sa hinaharap. At tinanong din kita kung pakakasalan mo ako. Oo naman. Bakit? Hindi ko nasabi sa iyo ang dahilan kung bakit biglang-bigla ay pumasok iyon sa isip ko. Bakit nga ba? Ipinagtaka ko nga din. Kasi may nararamdaman ako sa sarili ko. Hindi ko lang matiyak kaya hindi ko masabi sa iyo. Nararamdaman? At ano iyon? Ilang sandaling hindi nangusap si Lori. Pero narinig ni Virgil na parang tumawa muna ang babae. Handa ka na bang marinig kung ano iyong nararamdaman ko, na siyang dahilan kung bakit ko tinanong sa iyo kung pakakasalan mo ako? Oo naman. Ano nga yun? Noon kasi parang iba ang pakiramdam ko sa sarili ko. Sa katawan ko. Hindi ko masabi sa iyo dahil nga hindi ko tiyak. Pero ngayon, pwede ko na sigurong sabihin sa iyo. At siguro ay makakatulong sa iyo upang masagot ang tanong ko. Ano nga? Handa ka na? Oo, handa na ako. Buntis ako. Buntis ka? Nabiglang sabi ni Virgil. Ilang araw nang walang dumarating na bulaklak sa iyo, pansin ni Dina na ang mesa ay pinakamalapit sa mesa ni Elaine. Baka wala nang ipambili ang nagpapadala, ani Elaine sa himig may pagbibiro.
buti naman, hindi na nagkakaroon ng basura sa mesa ko. Basura daw, kung alam ko, masinop mong iniuwi sa inyo ang mga iyon, ani Dina na nanunudyo ang ngiti. Hindi na sumagot si Elaine. At nahiling niya sa isip na sana'y tumigil na si Dina. Sino ba talaga iyon? Sino? Si Mr. Malas, sino pa ba? Kahit ipilit mong hindi mo kilala iyon, hindi ako naniniwala. Iyon ang totoo. Wala akong magagawa kung ayaw mong maniwala. Ganyang tumigil na sa pagpapadala ng bulaklak sa iyo, paano mo pa siya makikilala? Iyon ay kung sadyang hindi mo nga kilala ang Mr. Malas na iyon. Naroon na naman ang nanunudyong ngiti sa mga labi ni Dina. Walang problema sa akin, ani Elaine. Mabuti nga iyon hindi ako laging matatakot na malasin na naman. Dugtong niya sa isip. Pero alam ni Elaine na kasinungalingan ang huling isinagot niya kay Dina. At kasinungalingan din ang idinugtong niyang pangungusap sa isip niya. Dahil ang totoo ay namimiss niya ang pagde-deliver ng kahon ng bulaklak sa kanya. At namimiss na rin niya talaga ang lalaking iyon na nagpapadala ng bulaklak sa kanya. Si Mr. Malas, talaga bang wala nang idudulot sa kanya ang lalaking iyon kundi ang siya ay perwisyuhin? Hindi nga nagpapakita, pero ito naman at siyang sanhi ng lagi ng pagkapuyat niya. Sanhi rin ng lagi ng pagkabigo niya na may dumating na delivery man upang mag-deliver ng bulaklak sa kanya. Tuloy ngayon, hindi lamang pumapasok sa isip niya, manapay hinihiling talaga niya na sana'y muli na silang magkatagpo o magkita ng lalaking iyon. Kahit pa nga kung anong malas na naman ang danasinyal. Halos 2 linggong walang natupad sa kahilingan ni Elaine. Linggo ng hapon. Isang kulay asul na Toyota Innova ang tumigil sa tabi ng kalsada. Umibis si Virgil, kasunod si Lori. At isa pang babae na mukhang matrona. Ito na, tita, ani Lori. Hindi pala naman luma ang bahay, komento ng may edad ng babae. Ito ay pinsang pangalawa ng ama ni Lori. Naiparenovate kasi iyan ng original na may-ari ilang taon na ang nakaraan, sabi ni Virgil. Pasok tayo sa loob. Hindi pa man nakakalapit sa tarangkahan ang tatlo ay nabuksan na iyon. Si Aling Inyang ang nagbukas ng tarangkahan. Magandang hapon, Aling Inyang, bati ni Virgil sa matanda. Magandang hapon naman, nakangiting sagot ni Aling Inyang. Ipinakilala ni Virgil kay Aling Inyang ang dalawang kasama. Pasok kayo, ani Aling Inyang. Mula sa naulinigan ni Aling Inyang na pag-uusap ng tatlo ay kanyang napaghulo na ang may edad ng babae ay isang mamumuhunan na ang isa sa prinsipal na negosyo ay buy and sale ng real estate. At ang babaeng nakababata, nobya ni Virgil Vergara. Maganda at mukhang sosyal, nasa isip din ni Aling Inyang. Dinulutan muna ni Aling Inyang ng malamig na orange juice ang tatlo. Maya-maya ay nagyaya na ang may edad ng babae na makita ang kabuuan ng bahay. Niyaya ni Virgil si Aling Inyang. Sandali lamang at kukunin ko ang susi ng mga kwarto, ani Aling Inyang. Dito na lang ako, sabi naman ni Lori. Sa itaas muna tayo, ani Virgil nang magbalik sa sala si Aling Inyang. 3 ang kwarto sa itaas. 2 naman sa ibaba, na tig-isang inuokupa ni na Aling Inyang at Elaine. Nasaan nga pala ang kasama ninyo rito? Naitanong ni Virgil, kay Aling Inyang nang pumapanhik na sila sa hagdan. May pinuntahan lang. Pero maaaring pauwi na siya ngayon. Ano nga ang pangalan niya? Hindi pa kami nagkakatagpo Elaine. Elaine ang pangalan niya. Elaine. May trabaho na ba siya? Awa naman ng Diyos meron na. Noon naman ay nasa may tarangkahan na si Elaine. Tumigil lamang siya upang saglit na pagmasdan ang sasakyang nakahimpil sa tabi ng kalsada. Pumasok na sa loob si Elaine. Mula roon ay natanaw niya na bukas ang pinto ng bahay. May bisita sila. Siguro ay iyong may dala ng sasakyan, naisip niya. Sino kaya? Walang maisip si Elaine na taong maaaring bumisita sa kanila na may ganoong sasakyan. Isa lamang ang pumasok sa isip niya. Hindi kaya ang Mr. Vergarang iyon ang bisita nila? Makakaharap ko rin ang Mr. Vergarang iyon, naisip pa ni Elaine. Kung noon ay masamang-masama ang loob niya sa Mr. Vergarang iyon sa tanging dahilan na iyon ang nakabili ng bahay at lupang ito, nalampasan na iyon ni Elaine. Napag-isip-isip din kasi niya na wala siyang karapatang magtanim ng sama ng loob kay Mr. Vergara. Bagkus ay dapat lamang na tumanaw siya ng utang na loob at magpasalamat sa taong iyon. Dahil sa pagpayag niyo na patuloy pa silang manirahan dito. At hindi nga ba't sagot pa ng Mr. Vergarang iyon ang gastusin dito sa bahay? Kung may dapat man siyang itanim sa kanyang isip at kalooban para kay Mr. Vergara,
iyon ay pasasalamat. At dapat lang talaga na makadaupang palad na niya ang Mr. Vergarang iyon upang siya ay makapagpasalamat. Sa terasa, mula sa bukas na pinto ay nakita ni Elaine ang isang babaeng nakaupo sa sopa, paharap sa pinto. Bahagyang nakatungo si Lori dahil nagbabasa ito ng magasin. Pero napakiramdaman siguro nito na may tao sa bungad ng pinto kaya tumingin doon. Hindi nakahakbang papasok sa loob si Elaine. Nagtama ang kanilang paningin ni Lori. Nagkatitigan silang mabuti. Pareho at sabay pa silang nakaalala. Ikaw, nulas din naman sa bibig ni Elaine. Ano ang ginagawa mo rito? May sikmat sa boses niya. Aba-aba, ang lakas ng loob mong magtanong. May galit sa mukhang sabi ni Lori. Namiwang na ito. Ikaw yata ang dapat sumagot sa tanong mong iyan. Ano ang ginagawa mo rito? Paismid namang sumagot si Elaine. Dito ako nakatira. Ano ngayon? Ano sabi mo na ibulalas ni Lori? At sino ang nagpatira sa iyo rito? Sino? Pasinghal na ang pagtatanong nito kay Elaine. Namiwang na rin si Elaine. Ano ang problema mo roon? Aba, sobra talaga sa katarayan ang babaeng ito. Baka hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Alam na alam ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pagmumukhang iyan. Aba ang bruhang ito at ikaw ang bruha. Lintik, lumayas ka rito. Aba, sino kung magpapalaya sa akin? Elaine, si Aling Inyang iyon na nakapanaog na ng hagdan kasunod ang babaeng mukhang matrona. Si Virgil ay naiwan sa gitna ng hagdan. Napatigil sa paghakbang si Virgil. Nakalarawan sa mukha nito ang malalang pagkasorpresa. Ang babaeng iyon. Siya nga ba? Siya nga. Ibig sabihin, ang babaeng kasama ni Aling Inyang dito sa bahay ay ang babaeng iyon. Ano ba naman iyan, Elaine? Bakit ba nagtatakang tanong ni Aling Inyang kay Elaine? May galit sa boses nito. Nahawakan agad sa braso si Elaine. Nakaingo si Elaine. Nakatiim ang bagang. Matalim ng sulyap kay Lori. Tanggap kayo ng tanggap ng taong walang modo at pakundangan sa kapwa, mariing sagot ni Elaine. Inalis niya ang paningin kay Lori. Idinako sa katabing may edad ng babae. Pagkuway pinukol ng sulyap ang lalaking nakatayo roon sa gitna ng hagdan. Tinantang ni Aling Inyang ang braso ni Elaine. Diyos ko naman, Elaine, mariin ngunit mahinang sabi. Dahan-dahan ka ng pagsasalita. Nakakahiya. Hindi marunong mahiya iyan, Aling Inyang, malakas na sabi ni Lori. Dito nga ba nakatira iyan? Kasama nga ba ninyo iyan dito, Aling Inyang? Opo, mahinang sagot ni Aling Inyang. Hiyang-hiya ito. Pasensya na kayo. Kung ano man ang. Ngunit hindi na pinansin ni Lori ang sinabi ni Aling Inyang. Matalim ang mga matang sinulyapan nito si Virgil. Ano ang ibig sabihin nito, Virgil? May akusasyon sa tinig na tanong ni Lori kay Virgil. Walang maitugon si Virgil. Kanina pa magkapagkit ang paningin nila ni Elaine. Virgil, tinatanong kita. Kumilos si Virgil. Pumanaog marahan. Kanina pa, mula nang mamukhaan niya ang lalaki sa gitna ng hagdanan, parang tinatambol ng kung ano ang dibdib ni Elaine. Masasal ang kabog ng kanyang dibdib. Pagkabog na sa kanyang pakiwari ay bumingi sa kanya. Ang babae. Ang lalaking iyon. Ang lalaking ito. Virgil. Narinig niyang binigkas ng babae. Virgil. Virgil Vergara. Si Mr. Malas? Hindi makahuma si Elaine. Kahit tinatanong siya ng pabulong ni Aling Inyang. Lori, nagulat ako. Talaga, sabi ni Virgil kay Lori. Ibig mong sabihin, ang babaeng iyan, ang letsing babaeng iyan ay dito nakatira pero hindi mo alam. Ganun ba? Sumingit si Aling Inyang. Mr. Vergara, siya nga si Elaine. Ngayon lang kayo nagkatagpo rito at hindi pa yata maganda ang nangyari sa kanila ni Ma'am Lori. Kung ano man, pagpasensyahan na ninyo ang. Hindi ito ang una naming pagtatagpo, Aling Inyang, sabi ni Lori. Itanong ninyo sa bastos na babaeng iyan. Nakatungo na si Elaine. Kagatlabi siya. Mr. Vergara. Mr. Malas? Wala kang kaalam-alam sa bagay na ito, Virgil, muli ay baling na tanong ni Lori kay Virgil. Siguro ay dapat lamang nalinawin natin ang bagay na ito, wika ni Virgil. Aling Inyang, dito tayo. Maupo tayong lahat.
Pero bago nakakilo si Aling Inyang at bago nito naakay si Elaine palapit sa mga upuan ay muli nang nagtungayaw si Lori. Sinasabi ko na nga ba't lagi na lamang ang babaeng iyan? Malakas na sabi ni Lori. Napakasupladang ni ayaw maputikan gayong hindi ko naman sinadya. Iyon pala na maiwalang matitirhan kundi sa pagpapala ng ibang tao. Lori, may galit na sabi ni Virgil. Tumigil ka. Tignan mo, hindi tama yan. Dapat lamang na pag-usapan ng maaayos ang lahat para magkaintindihan tayo. Nang sa ganoon ay maresolba ang anumang hindi pagkakaintindihan. Pakiramdam ni Elaine ay para na siyang matutunaw sa harapang iyon. Wala na siyang masabi. Wala na siyang lakas ng loob para makipagtalo o makipagsagutan sa babaeng ito na patuloy sa pagkutya sa kanyang pagkatao. Hindi ako makikipag-intindihan sa babaeng iyan. Palayasin mo na lang iyan sa harapan ko. Mainit pa ring tungayaw ni Lori kahit sinaway na rin ito ng may edad ng babaeng tiyahin nito. Sapat na ang narinig. Nagpigla si Elaine sa pagkakahawak ni Aling Inyang sa braso niya. Nang nakawala ay agad siyang pumihit at patakbong nilisan ang harapang iyon. Kahit pakiramdam niya ay namamanhid ang buo niyang katawan. Walang lingon-likod ang pagtakbo ni Elaine. Hanggang makapasok ng kwarto. Parang bata ka kumilos. Nasabi na lamang ni Virgil kay Lori. Bagamat timping-timpi ang galit niya. Sa akin ka pa nagagalit? Ani ni Lori. Sa susunod na kabanata, maaaring subukang kausapin ni Virgil si Elaine upang ipaliwanag ang lahat at humingi ng tawad. Samantala, lalalim pa ang tensyon sa pagitan ni Lori at Elaine habang humaharap si Virgil sa matinding pasya kung sino ang pipiliin niyang makasama. Kaya abangan natin,